Ang Pilipinas ay kilala sa magagandang lugar lalo na sa mga beaches at mga historical places na pakaspan ng nakaraang pang-unang panahon. Marami din naranasan ng Pilipinas dahil sa mga pananakop ng mga ibang lahi na gusto angkinin ng ating mahal na bayan, pero marami pa rin silang naiwan na kultura na hanggang sa ngayon ay hawak pa rin nating mga Pilipino. Alam niyo ba, maraming mga Pilipino na kilala sa larangan ng sining, sa pagpipinta mano, eskultura at iba pang mga nauugnay sa sining na talentado ang mga Pilipino? Sa video natin ngayon, kilalanin natin ang mga Pilipinong bantog sa kanilang mga likha na hanggang sa ngayon ay pinangangalagaan at pinagmamalaki ng ating bansa. Marami na naman po kayong matututunan ngayong araw na ito at dapat alam natin ito at pahalagan natin ang mga ito. Tara, alamin natin ang mga nakatagong histeryo ng mga bantog na Pilipino sa larangan ng pagpipinta. Simulan na natin! Ang mga bantog na Pilipino na dapat nating makilala at pahalagan ay atin isa-isahin. At ano nga ba ang kilalang likha nila? Unahin natin si Fernando Amorsolo. Si Fernando Amorsolo ay isinilang sa Paco, Manila noong May 30, 1892, anak nina Pedro Amorsolo at Bonifacia Cueto. Lumaki siya sa Dayat, Camarines Sur at nakapag-aral sa public school roon at natutong magsulat at bumasa sa salitang Kastila sa kanilang tahanan. Nang yumaw ang kanyang ama ay bumalik sila sa Manila at doon na nanirahan. Naging apprentice siya ng kanyang tiyuhin, ang pinsan ng kanyang ina na isa ding pintor. Siya ay si Don Fabian de la Rosa na isang kilalang pintor din sa Pilipinas. Siya lang naman ang naging gabay sa batang Fernando Amorsolo sa buhay ng sining mula sa edad na 13 anyos. Noong 1908, natagumpayan niya mapanalo sa ikalawang premyo ang kanyang likha na Livendo Periodico sa Bazaar Escolta na isang patimpalak na isinagawa ng Asociación Internacional de Artistas o Samahan ng Pandaigdigan ng mga Artista. Nakapag-aral siya sa Liceo de Manila at dito napanalo niya ang kanyang ipininta na larawan ng binata at dalaga na nasa Hardin. At nakuha ang gantimpala na magkakaroon siya ng exhibition ng sining sa kanilang paaralan bago siya nakapagtapos at nakamit ang kanyang diploma. Mula nang nakagraduate siya sa Liceo, nag-aral siya sa kolehiyo sa Pamantasan ng Pilipinas sa Fine Arts kung saan nagtatrabaho ang kanyang tiyuhin na si De la Rosa. Para kumita ng salapi, sumali siya sa mga patimpalak at gumagawa o nagpipinta din siya para sa palimbagan sa Pilipinas. Ito yun, ikaw ang gagawa ng larawan para sa magiging pabalat ng aklat ng magagaling na manunulat din sa Pilipinas. Si Amorsolo ang gumuhit sa pabalat na aklat ng Parusa sa Diyos ni Severino Reyes na tanyag na manunulat ng Pilipinas. At ginawa rin ni Amorsolo ang larawan para sa Madaling Araw ni Inigo Ed Regalado at mga pasyon na siya din ang gumuhit sa mga ito. Hanggang nakapagtapos siya ng kolehiyo noong 1914 at nakatanggap siya ng maraming award. Kilala si Fernando Amorsolo sa kanyang mga gawang larawan na makabayan at makasaysayan. Madalas ang kanyang mga larawan ay tanawin pambaryo ng Pilipinas. Mga larawan na pinapakita ang kagandahan ng Pilipinas at mga kababaihang Pilipina. At pinansagan siyang the Grand Old Man of the Philippines Art at kauna-unahang National Artist of the Philippines. Isunod naman natin si Carlos V. Francisco. Siya ay kinilalang pambansang alagad ng sining o National Artist of the Philippines noong 1973. Kilala siya sa tawag na Botong at isinilang siya noong November 4, 1912 at taga Angono Rizal siya nakatira.
Kilala siya na magaling gumuhit ng mga mural. Ito ay gumuguhit sa mga pader at mga siling o kisame, katulad na makikita sa mga simbahan. Sa kanya nagsimula ang pagbabago para sa modernong sining sa Pilipinas. Ilan sa pinakatanyag niyang likha ay ang History of Medicine para sa Philippine General Hospital, Bayanihan para sa Philippine Bank of Commerce, ang Limasawa, at Station of the Cross para sa Far Eastern University Chapel. Ang Filipino Struggles Through History na makikita sa bulwagang katipunan ng Manila City Hall ay isa sa mga obra din ni Botong na tinatawag na rin ngayon na Maharnilad. Ang Maharnilad ay nagpapakita ng kasaysayan na mula sa mga Raha hanggang sa panahon ng mga Amerikano. Siya din kaya ang nakatuklas ng famous Angono petroglyphs na makikita sa may Angono, Rizal. Meron akong nagawang video about sa petroglyphs ng Pilipinas. Ilalagay ko na lang sa comment section ang link nito. Isinilang si Botong noong November 4, 1912 sa Angono, Rizal at anak ni na Felipe Francisco at Maria Villaluz. Nakapagtapos siya ng Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas, ikinasal siya kay Rosalina at nagkaroon ng 3 supling. Kilalanin din natin si Cesar Legazpi. Isa siya sa nagtaguyod ng estilong modernong sining sa Pilipinas, ngunit ang kanyang mga likha ay sumasailalim sa lipunang Pilipino. At tinagurian siyang National Artist of the Philippines noong 1990. Isinilang siya noong April 2, 1917 sa Tondo, Manila, anak ni Manuel Legazpi at Rosario Torrente. Ikinasal siya kay Vitaliana Caligadan at nagkaroon sila ng 5 anak, at si Celeste Legazpi na isang sikat na Filipino singer at artista ay isa sa kanyang mga anak. Nakapagtapos si Cesar Legazpi sa School of Fine Arts ng Universidad ng Pilipinas noong 1936. At naipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa sining sa kultura Hispanica sa Madrid at sa Académie Ranson sa Paris, France. Siya lang naman ang nag-impluensya sa Cubismo o Cubism. Ito ay lumilikha ng isang larawan na pinagsasama-samang liwanag, anino at kulay sa isang larawan. At isa din siya sa nagpalaganap ng neorealism na nag-uugnay sa mga gawang larawan na nagpapakita ng malakatotohanan na pangyayari. Ang ilan sa kanyang mga likha ay Sea of Gold noong 1990, Magellan and Lapu-Lapu noong 1962, Ritual 1951, Abstract 1970, 1972 at 1976. At si Hernando Ocampo ay isa din sa National Artist for Visual Arts of the Philippines noong 1991. Si Hernando ay hindi lamang isang pintor, kundi manunulat din siya, at kasama niya si Cesar Legazpi na nagpalaganap ng neorealism sa ating bansa. Nagsimula siyang magpinta ng mga mapapait na larawan sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng mga matitingkad na kulay na nagmimistulang liwanag dahil sa maningning na kulay ng mga ito. Ipinanganak si Hernando Ocampo noong April 28, 1911 sa Santa Cruz, Manila, anak ni na Emilio Ocampo at Delfina Ruiz. Nag-aral siya ng abogasya dahil sa kanyang ama, ngunit hilig talaga niyang magpinta at sumulat. At isa sa kilalang nilikha niyang kwento ay ang pinamagatang Bakya. Ang kanyang mga likha ay Abstraction 60 noong 1976, 55 noong 1955, Abstract 1974, at ang pinaka-popular ay ang Genesis na naging huwaran ng disenyo sa Cultural Center of the Philippines Main Theater. Si Benedicto Cabrera naman ay tinaguriang National Artist for Visual Arts of the Philippines noong 2006.
Mas kilala siya sa tawag na Ben Cab at isinilang siya noong April 10, 1942 sa Malabon. Ang kanyang mga magulang ay sina Democrito Cabrera at Isabel Reyes. Hindi lamang siya kilala dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Ang kanyang mga likhang painting ay nagsasalarawan sa panlipunang isyu, lalo na sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga limbawa ng kanyang mga likha ay una, Crisis of Humanity. Ito yung kumakatawan sa usaping pangkulusugan, kaligtasan at karapatan pang tao. Ang sumunod naman ay ang Yellow Confetti. Ito ang pinaka-controversial sa painting na nagawa niya dahil sa ipinahiwatig nito ang pangyayari sa EDSA People Power noon. Meron din siyang Sabel, Portrait of Caroline, at Edo Gesture. Si Damian Domingo, isa din sa maituturing na magaling na Pilipinong pintor at isinilang siya noong February 12, 1796. Para matupad ang kanyang pangarap at mas lumawak pa ang kaalaman, pansining, nagpatayo siya ng paaralang pansining para sa masa sa kanyang tahanan noong 1821 at pinangalan niya itong Academia de Dibujo y Pintura. Nagsimula siya sa mga larawan na maliliit na mga tao at makarelyosong larawan at isa siya sa pinakasikat at talentadong Pilipinong pintor sa panahon niya. Siya lang naman ang kauna-unahang Pilipino na nagpinta sa kanyang sariling muka at kauna-unahang Pilipino na pininta ang sarili niya o self-portrait. At siya din ang kauna-unahang pintor na dalubhasa sa secular na pagpipinta na nagtataglay ng photographic eye. Nilikha niya ang La Sagrada de Familia. At si Juan Luna, kilala naman natin ang isa sa mga naging bayani ng ating bansa na nakipaglaban para sa ating bayan. Ang isa sa hindi malilimutang obra niya na tinatawag na Spolarium. Gawa ito sa canvas at nakumpleto ang pininta niya na ito ng 8 buwan at pinasa ito sa Expositions Nacional de Bellas Artes noong 1884 sa Madrid. At napanalunan niya nito ang first gold medal at napasama nga ito sa exhibit sa Rome noong April 1884. Sila mga batikang mga pintor ng Pilipinas, pero marami pa rin tayong mga Pilipino na mga talentado sa larangan ng pagpipinta at sa iba pang uri ng sining. Pahalagan natin ang mga likha nila na nagbibigay ng magagandang kasaysayan sa ating kulturang Pilipinas. Kaya, kaalaman ay kayamanan, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon?